po. And ngayon, since na-celebrate po natin ang buwan na ito para sa empowerment, no, na kung saan yung mga kababaihan natin ay mas nare-recognize na, sir, yung kanilang contribution ng malaki sa ating society, di ba? Yes. Dahil syempre alam naman natin before na mga pinaglaban pa ito di ba? Katulad ng mga paglalaban natin sa slavery, etc. So right now, ang mga kababaihan natin ay really recognized. So actually, dapat po si Ma'am JD dito, pero Ma'am JD, get well soon, no? Ikaw sana yung kasama natin ngayon dito di ba, sir? Dapat isang laki. Pwede naman ako magpanggap. Ayun, sir. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman. So, sige po. Welcome and paki-check naman po kung message naman po kayo kung okay ang audio natin ngayon. Comment. So, ayun. Speaking of woman empowerment, alam mo ba, sir, sa datos sa United States, nakakamangha, no? Dahil 12.3 million na negosyo ay pagmamay-ari ng babae. Okay. Well, actually, hindi lang naman din doon, sir, di ba? Kung titingnan natin when it comes to vlogging, sino ang parang kapag may mga nakikita tayong mga vlogs, mga online na businesses, di ba? Parang yung mga online selling, majority dyan ay mga nanay, no, na mga working from home. No, yung mga sabihin natin mga small to medium na mga businesses na po pwede natin gawin online, like yung paggawa ng cakes, pagbenta ng mga damit, etc. Majority of them ay mga kababaihan din talaga, no. So talagang ito yung time na really empowered tayo, no, na yung mga pinaglalaban natin when it comes to equality before, then kung ako ang tatanungin, andito na siya, no. So parang nakikita na yung equality when it comes to opportunity doon sa ating lahat. So, nakakatuwa na ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sa akin, sir, when it comes to business, si Indra Nooyi ang isa sa mga mga business women leaders na mga binasa ko rin before. Kasi ang ganda nung frame niya. Hopefully may discuss natin siya mamaya, pero kung wala siya doon sa list natin, it's okay, no? Siya po ang woman CEO ng PepsiCo. Siya pala ang CEO. Yes, sir. And the nakakatuwa sa kanya is, yes, CEO siya, yes, business leader siya, pero pagdating sa bahay, maganda yung naging takbo ng kanyang family din. Okay, so, pero sige po, simulan na natin ang 10 business wisdoms from women leaders. Ito, sige. Mula kay Julia Mansion, no, founder and CEO ng Circle Hood. Search nyo na sa Google. Circle Hood. Pero ito sabi niya, don't ever buy into the belief that you need to behave like a man to succeed. Instead, embrace all of the unique qualities of your personality and bring this into business with you. Yes, sir. Ako ay really agree dyan kasi katulad ng discussion namin ni Gian, no? Last week, or nung mga sumunod pa po na linggo, doon sinabi natin na personality-wise kasi ang mga lalaki ay nag-gear towards things. And ang mga babae ay nag-gear towards toward people. No, kumbaga parang kung motivation lang po ang pag-uusapan, lalaki motivated sa things, babae motivated sa mga tao, no. And in business, especially ngayon, 'di ba? Katulad ng mga cooperatives natin na ito at tinatagurian ito ng mga social investments na rin, 'di ba? Mga social businesses na kung saan yung negosyo ay hindi lang more on pera pero meron siyang katuturan, meron siyang ibang ginagawa para magkaroon ng magandang effect sa buhay ng mga tao. And kung ganun yung type ng business na meron tayo, 'di ba napaka-important doon na yung babae ay nag-gear sila toward people. Kasi that means na yung kanilang unique na personality or yung unique na skill nila ay more on connecting with people. Yun sila di ba? More nurturer ang mga babae di ba? Kahit naman sa pamilya, di ba? Ang mga lalaki provide, protect, pero ang mga babae they nurture yung mga anak natin. So, especially in business rin po ngayon, no? Kasi syempre lahat ngayon sa negosyo, lantaran na pagdating sa mission, vision, and then the purpose ng mga businesses. So parang dito, magkakatalo na lang talaga ay more on the stories. More on the reason why or yung mga character traits ng mga founders ng mga businesses. And para sa mga babae din, no, parang if puso kasi talaga ang message, then puso talaga ang message, no. Hindi naman na hindi naman na katulad before na talagang
medyo brutal na capitalism talaga di ba? Ngayon, parang po pwede mo nang ibigay ang message mo freely through the use of social media and all of this technology na meron tayo. Yun yung isang ganda ng technology na meron tayo, no? So I agree dyan na siyempre, they can't act like a man, actually, di ba? Kung tutuusin, if they will be acting like men, then mawawala yung balance pagdating doon sa sa business. Ano ba yung sabi dyan, sir? Parang may gusto kong basahin kanina. Ito, sabi niya, leading with authenticity and integrity supersedes fitting into a mold of what society tells us a leader should be. Well, yes, tama siya. And katulad nga rin ng point ko kanina na there should be a balance Kasi kung titingnan niyo po, even naman dito sa atin sa iPro, dito sir, sa office natin, halimbawa, kung mapapansin natin, before, mga puro lalaki lang po kami nung mga iPro group nung sa corporation po tayo, no? Puro mga lalaki doon, di ba? Or majority ay puro mga lalaki. But later on, makikita mo na napaka-important ng contribution ng mga babae pagdating sa business, sa pagpapalaki ng business. Bakit? Dahil yung specific personality and skill na meron sila. No? Lalaki, majority sa atin, hindi naman organized, di ba? Magulo. So kung papatungan mo siya ng mga babae na parang natural sa kanila na maging organized, then parang mas nagkakaroon ng synchronicity. Sabihin na natin, nagkakaroon ng harmony when it comes to the things na kailangan nating tapusin sa business, no? Or hindi lang sa business, kahit naman sir sa di ba? Halimbawa, pinag-usapan natin yung usapang pamilya, etc. Kasi for me, parang kung titingnan natin doon sa medyo malalayo po tayong content, pagpasensyahan nyo na po, no? Pero parang bigla lang pumasok sa atin. Kasi kung titingnan natin ano ang pinaka-basic unit na meron tayo sa buhay. Di ba ang pinaka-basic unit ay yung cell, no? Natin, di ba? Para masabi mo na buhay ka, di ba? Andun yung organs, tissues, and then cell. Kung titingnan ka doon, kung di ako nagkakamali, ang term ay yung powerhouse ng cell ay parang mitochondria na meron siyang mga electrons and neutrons, kung ano man yung tawag doon, no? Pero basically, para po mag-function siya ng well, there should be a passive side, and then there should be an active side ng isang bagay para mag-function siya well, no? Kunyari, ito yung stable, di ba? Parang meron dapat stable. Yung passive? Yung passive. Or sabihin na nating stable or static. And then there is something that na dapat merong dynamic. Merong active, merong passive. Di ba? Dapat, even sa relationship, di ba? Kung tutuusin, kung titingnan mo, sa buhay na mag-asawa, meron dapat isang passive and normally yan yung nurturer which is the mother. Kunyari sa bahay, di ba? You have the mother there and then sa pamilya natin, you have the father. Si father yung active. Siya yung lumalabas, siya yung nagtatrabaho to provide. Kung saan-saan siya pumupunta, di ba? Pero dapat meron pa rin yung passive na parang siya yung magiging guiding light natin, no? Or siya yung keeping everything together. Parang ganun siya. And the same is true in business. Actually, kung titingnan mo, the same is true in anything, di ba? Ang kunyari, sa isang mag-asawa, dapat merong active, merong isang passive para maging iisa sila. No? Hindi po pwedeng pareha silang active. Magkakaroon ng clash. Hindi po pwedeng pareha silang active. Mawawalan ng saysay. Passive, mawawalan ng saysay. No? So, merong isang passive, merong isang active. The same is true in business, di ba? Na dapat meron kang isang passive, isang structure na to keep everything together, no? Pagdating sa hindi tao, pagdating sa negosyo, diyan po pumapasok yung mission, yung vision natin. Dapat yun yung active, yun yung clear para sa atin na ito yung pupuntahan ng business. Ito yung this is what the business stands for. Doon po nakuha yung term na yon, yung this is what we stand for as a business. And then you have the active. You have the activities, etc. na meron, no? Na siya ay nakapaloob doon sa something na passive. No? So, the same is true in business. Kaya napaka-important ng mga babae, di ba? O for example, tayo noon, we are active. Yes, may passive tayo na yung mission, vision, and then the activities na meron tayo, no? Pero when it comes to personnel, nung business natin sa iPro before, madalas sa atin, puro active. Okay? Banat dyan, banat dito, sige, bira! Parang gano'n, yung ginagawa natin before, di ba? So, walang gumagawa ng mga parang passive works, passive jobs na very important, organizing, etc. Speaking to clients, yes, kaya natin, pero hindi lang naman kasi yun di ba? Ang mga kinakailangan.
So with men and women na nandun sa isang workforce, parang you have the passive side, you have the active side. When it comes to personnel, mas nagiging maganda yung takbo niya. And even yung mechanics ng personalities, mechanics ng relationship within the organization itself. Natatawa ako, sir. Kasi maalala ko, yung sinasabi mo, tayong mga lalaki sa iPro, sige, banat lang, hato lang ng hataw eh. Alam nyo, kung wala si Ma'am RV, nung time na nagkakandak tayo ng mga courses noon, wala, hindi kami kumakain. Kasi una, hindi namin nararamdaman, baka, dahil, sige, trabaho lang ng trabaho, walang magpapakain. So, madali sabi, magulo. Tama. Magulo. Well, hindi magiging maayos kapag wala sila. Correct, tama. Walang magpapakain, walang gagawa noong mga resibo. Oo, wala yun. Walang ID. Walang program. Walang program. Pak! Banat! Walang mag-a-arrange nung venue na maayos, diba? Et cetera. Ito yung gagawin ng lahat. Baka kulang-kulang yung panukle. So doon po napaka-important, no? Di ba even naman even in relationship, di ba? Parang dapat merong isang active, merong isang passive din talaga. And yun yung kung ako ang tatanungin, that's equality. Diba? Knowing our roles, knowing our responsibilities. Hindi naman siya equal na dapat pantay sila. Yes. Pantay sila sa trabaho. Nga lang, ang trabaho ng isa is active, ang trabaho ng isa is passive. Yes. Kasi kung wala, nakalimutan ko kung tama, di ba, kaya nagkakaroon ng kulog dahil meron parehas na source na parang parehas yata na active na nagbangga, and then kaya siya nagkakaroon ng ng ganun na reaction, nagkakaroon ng kulog, nagkakaroon ng kidlat. But with someone na passive, someone na active, joined together just like a cell ng electrons ng cell, then mas magkakaroon ng mas makakapag-function tayo para sa lahat. Para sa pagbibisikleta, sir, hindi pwedeng equal Hindi pwedeng equal. Balance yung tamang term na ginagamit mo, sir. Balance. Hindi ka pwede magbisikleta ng straight lang siya, hindi gegewang ng ganyan, di ba? Diretso lang, hindi pwede. Tama. Sa pagbibisikleta, minsan magkakaroon ng dito, yung weight dito sa left side, then mamaya dito sa right. Ganun siya until ma-reach nyo yung certain destination. Correct. So, ganun yung balance na tinatawag, sir. Ayun. So, we agree dito po sa sinabi ni ni Ma'am Julia. Mansion. Okay, so sa mga girls po natin nagbi-business, I think they know it naman pag nakikita mo yung expression nila, don't act like men then pagdating sa business. Alright. Oo, dahil iba talaga sila. Iba talaga. So, one pa lang yan. Ba't ba ako napunta doon sa... Pasensya na po kayo, parang bigla lang pumasok kanina. Oo nga, no? Okay, anyway, sige po. One pa lang yan, pero sulit na kaagad, di ba? So, hi kay Ma'am RV. Ma'am RV Balaria, okay audio? Audio okay. Yan, di ba? Hindi po pwedeng pangit yung audio. Oo. Masisita. Magpapatawag ng board meeting. Sir Gian, okay naman po. Magandang buhay po. Ma'am Maxima, talaga naman. Lagi yan talaga. Bigyan to ng sleeveless na jacket. Hello, Ate Maxima. Alright. So number 2 tayo. Sabi ni Ma'am, ni Sahar Hashimi Obe. Yan. Siya ang co-founder ng Coffee Republic. Ito ang sabi niya. Don't let anyone tell you that you are too emotional about your business. A founder's passion is the biggest asset a business can have. A founder that sees the business through the eyes of a customer and truly loves the product. Okay. Yeah, well, yes, ako sir, I agree. Nga lang, syempre, as a man, di ba, parang we understand na, syempre, sabi nga natin kanina, yung mga babae na ay nag-gear toward doon sa mga tao, which means tao, connection, and then emotion yan, no? Mga lalaki ay more on things. So, kung tutuusin, tayo yung medyo less emotional than the usual, no? So, syempre, ako, as a man, kung ako ang tatanungin is, wag sanang masyadong maging emotional when it comes to business, no? Hindi naman, I think ang sinasabi niya diyan, ang sinasabi ko pala ay hindi niya sinasabi. Okay. Parang medyo don't be too personal. Okay.
Okay? So emotional, yes, especially kasi ang emotion, sir, ano 'yan eh, parang ang tawag natin doon, nakakahawa. Parang nakakahawa siya na contagious kung tutuusin, no? Ang positive emotions ay very contagious siya. Diba? Kapag ikaw ay super excited, no, yung energy na transfer mo, diba? Kaya nga sinabi niyang emotion, parang energy emotion, diba? Yun yung sinasabi natin parati. So, being emotional or too emotional, especially if kung yan ay isang positive na emotion, huwag mo talagang pigilan na ibigay siya doon sa doon sa office. Halimbawa, kasi nakakahawa yung ganun, no? Kasi you will never know, someone siguro ay struggling, diba? Pero ang sabi ko naman is, don't be too personal, no? Or sabihin na natin, let's be professional when it comes to our business. Okay, so yes, kasi passion pa rin kasi talaga, sir, di ba? Nakikita kasi ng tao yan. Tama, diba? tama. At hindi lang naman babae ang may ganyan, even mga lalaki, di ba? Talagang makikita mo na kapag yung belief nila doon sa yung belief natin pagdating sa mission, sa vision natin, matindi talaga. Naniniwala tayo na magiging successful talaga yung business natin, nahahawa ng iba yan eh. So, I agree na na yung passion natin sometimes is the biggest asset. Dito ba sa atin, ano yung napapansin? Ako, na lang, speaking, ayan, si Ma'am Rons, magandang buhay po mga sir na pogi po. Thank you. Dahil dyan, dadagdagan natin ang dividendo yung shares mo. Ngayon, speaking, siya yung sasabihin ko sana sa paggawa niya ng cake. Nakita ko yung passion niya doon. Sabi ko nga, nag-joke ako kahapon sa mga kasama natin sa office. Kasi tinikman nila yung cake. Ang sarap daw, ganyan, nagustuhan daw nila. So sabi ko, hindi kasi may passion yun eh. May passion yung paggawa niya eh. Paano ko nalaman paano ko nalaman na may passion yun? Ako yung nagsasuffer eh. Hindi ako yung nagsasacrifice. So, for example, gagawin niya yung cake, ayaw niya nang maistorbo. Okay. Talagang binibigay niya yung focus niya doon, yung attention niya doon, talagang yung heart niya nandoon lang, yung focus niya nandoon lang. So, may malikot na bata. kailangan mabantayan, maalagaan, kailangan kong laruin yung bata nang sa ganun makapag-focus siya doon sa paggawa niya, maibuhos niya yung kanyang love doon sa ginagawa niya. Kaya nung tinikman ko hindi ako madalas kumain ng cake pero nung tinikman ko kahapon, sabi ko, curious ako dahil iba tong cake na to bago daw niya ginawa yun Chiffon na. Oo. Nung tinikman ko, shock, sabi ko, talagang inoffer ko kagad sa kanila, tikman nyo na kasi mauubos to. Pagsisisihan nyo pag hindi nyo to natikman. Magtira lang kayo ng slice para kaila Sir MJ, Sir Bila, tsaka Renzo. Ayun. Ubos nga. May isang slice na natira para sa tatlo. Ewan ko kung sino kumain ng isang slice. So, ayun, nakita ko yung passion niya. So, evident. Yun. Tama. So, yun po, no, yun yung mga wag mawawala. Kasi kinakailangan yun lalo kasi, alimbawa, yung sa mga may products, no? Sabi nga nila, di ba, nalalasahan mo yung pakiramdam ng tao habang ginagawa niya yung product niya, di ba? So, wag mawawala yung passion natin na yun, no? Hindi lang para sa mga babae, lalo rin para sa mga lalaki, di ba? Kasi yan yung talagang minsan magdadrive talaga sa'yo kapag yung mga times na hard na ang mga situations. Tama? Alright, sige po. Babalikan mo yun Kumbaga, yun yung parang pwede natin siya makonsider as passive Yung sinasabi mo yung stable na sasandal ka doon babalik ka doon. Alright. So ito, mula naman kay Daphne Kohler, co-founder of Coursera. Oh, nice. Ito ang sabi niya, don't be afraid to do something big. Ito yung nakakatakot, sir, mga something big. Yes. But especially Coursera. Actually, ako po ay nakalimutan ko na kung anong year. Pero I know na 2014, 2012, nagtatry na ako dun sa Coursera. Before, hindi siya yung ganun ka-accepted. Ang Coursera po ay parang online siya na university. Before, hindi pa yan ganun ka-accepted Pero isa sila sa mga pioneers pagdating doon. Sa personal na knowledge ko po mas nauna pa sila doon sa iba. So parang naging sila, ano ba yung tawag natin doon? Parang naging leader sila pagdating sa industry to interrupt yung industry ng education na maibig. Before, napakadaming free courses sa kanila, sir.
Hindi ka maniniwala. Parang ang mga sa Coursera ko natutunan ang game theory ni Steve Nash. Doon ko siya unang nakita, and then tinake ko yung course niya before. Libre pa siya noong mga time na yon. And ang dami ko natutunan from Stanford yung nagturo. So parang nagkakaroon ka ng access, di ba? Sa mga teachers na ganon, kahit na andito ka, halimbawa sa Pilipinas. So, kaya niya ito nasabi, na don't be afraid to do something big. Kasi yung ginawa niya na yon sa mismong Coursera, na parang medyo impossible noong mga time na yon. Kasi yung mga 2008, 2012, di ba? Tayo dito sa Pilipinas, talagang yan pa yung mga time na mag-nursing ka, kasi pagka-graduate mo, mag-abroad ka, di ba? Ay ngayon, iba na di ba? More on entrepreneurship na. Parang hindi na masyadong, important pa rin yung tinapos mo, pero ang daming opportunities ngayon Before, hindi. So talagang siya, parang she really tried to do something big. And I think, nung last time na tinignan ko yung Coursera, they really are big na right now. May libre pa rin ba doon? Meron pa rin mga libre, pero yung mga courses before na tinake ko na libre, ala na. May bayad na. Mga magkano kaya yun? Depende sir, kasi ngayon may mga courses na po sila doon na na talagang certificate courses. Kumbaga parang kumuha ka ng short course doon sa university na yun. Tumatagal ng 6 months. Yung iba 6 months, yung iba 1 year na. Pero syempre may bayad na talaga siya. Actually, meron akong isang nakita doon, parang mga open university na rin siya. No? Meron akong isang nakita doon na parang ino-offer nila talaga as a course. So parang yung fee niya, kung di ako nagkakamali, is 20K US. 20K US? So 4 years yun? 2 years lang yata siya. Or wala pa. So, don't be afraid to try something big, no? Especially ito po para sa mga babae. Ito po ay galing sa kapwa natin babae, no? Kasi syempre normally, sabi nga natin, personality-wise, talagang ang mga mas risk taker po kasi mga lalaki, yes. di ba? Yan talaga yung mga malalakas ang loob kasi ang dami naman ng failures. Ang dami naman ng failures natin sa buhay, di ba? Alam mo ba, sir, kung bakit ang mga lalaki? Kaya mga lalaki ay naturally sila ay mga risk takers. Kasi ang society natin ay parang ay dinesign din na maging risk taker sa mga lalaki, di ba? Especially before. Kasi before sa simula pa lang kapag ikaw ay isang teenager na lalaki, hindi ka na protected Una, hindi ka protected kapag manliligaw ka ng babae, di ba? Before, lalaki ang manliligaw doon sa babae. And then babae ang merong karapatan to say no. Ayaw kita. So, parang doon pa lang, yung mga heartbreaks na ganon, yun ay mga structure kung saan nagiging training ground na siya ng mga lalaki. Para masaktan ka, anong dito? Ma-train ka. Masanay ka madenay ka, di ba? Parang yan yung mga yan yung mga kinakailangan pagdating sa pag-i-start ng mga businesses and doing something big, no? Parang dapat sanay ka sa rejection, sanay kang ma-deny, sanay kang mag-fail, nag-try ka dito, hindi nag-work, nag-try ka na naman dito sa babae na to, hindi na naman siya nag-work. Parang si Gian yung naiisip ko dyan sa Hindi, naiisip ko na malakas na siya. Ganon. Positive. Patawag mo nga dito. Sir Gian, kung nanonood ka man, pwede ka bang mag-hello dito sa atin? So, yun sir, no, kung tutuusin, di ba? Kaya po mas risk takers ang mga lalaki. No? Kasi doon sa kasi yung nung structure ng society natin, which is okay, no? Kaya kung titingnan natin, when it comes to those na nagte-take talaga ng mga risks, mga lalaki yan. Yung mga doing something big, parang mga lalaki siya initially before, no? So even now, makikita natin, 'di ba, sila Elon Musk, etc., no? Thank you. All right. Meanwhile, Sir Gian, may comment sa'yo si Ma'am RV. Mukhang ang daming experience sa ligawan, ha? And there was silence. Okay, next. Well, hindi po. At saka sir, noon, meron kaming kabarkada nung high school. Gustong-gusto niya yung girl sa ibang section, pero hindi niya maligawan. Natatakot siya. Aabangan siya So, isa sa mga risk nun aabangan siya ng mga nagkakagusto din dun sa babae. Tama. O kapag nakita mong, gusto rin siya ng ganitong
Teka, may risk. Ganun. So parang ganun. So doon no, parang training ground siya for competition, rejection, 'di ba? And then thinking of ideas, tama? Para kung paano niya sigurong masusuyo yung babae, 'di ba? Yes. Paano niya ma-date, paano niyang masusundo. Okay, habang nasa trabaho. Nagiging strategic siya, May RV, 'di ba? Ayun mga ganyan, nagiging strategic siya, di ba? And those, yung mga pag-i-strategize na yan ay required parang sa ganon. Kapag magsisimula tayo ng... Comment kay Choma yun. Ay, sorry ma'am. Kala ko kay Gian. ng negosyo po natin, tama? Sige ma'am RV, kung iisipin mo, di ba? Magbalik tanaw ka. Lahat yon ay parang pinag-isipan, in-strategize, di ba? Yung mga kinikilig-kilig siya ng mga kapag nagkukwento siya, di ba? Lahat yan ay in-strategize, pinag-isipan yan, syempre, di ba? Baka naka-journal pa yun. Ako, nag-journal nun. So, ayun po. So kung titingnan natin doon, kaya hindi natin maikakaila na mas risk takers ang mga lalaki kasi bata pa lang, sanay na sila eh. Ganun in-structure yung society natin. Correct? And then, pagdating naman sa mga babae, parang they have the right to say no. Diba? They have the privilege na pilahan sila ng mga lalaki. And then, hindi sila sanay na i-reject sila. Tama. Correct? Hindi, parang pag sinundo sila, dapat on time. Diba? Pag na-late ka, rejection na yon. Diba? Kapag maghihintay kang lalaki, diba? Parang hindi ka po pwedeng kumibo ng masama, no? Kapag sila ang late, di ba? Pag naman ikaw ang late, nako. Di ba? Kwentuhan session naman talaga to. So, kaya pala sir, na-realize ko, hindi pala ako ganun ka-risk taker. Guwapo talaga to. Hindi pala ako ganun ka-risk taker, sir. Kaya pala, ngayon alam ko na bakit talaga. Ikaw din mo kailangan manligaw eh. No? Ikaw nililigawan eh, di ba? Gwapo po talaga tong kasama natin ngayon eh. Mukhang tama yung sinabi ni Ma'am Harvey. Teka. I-ano na po natin ito. Mukhang time is up na yata. Mukhang yung mga asawa na po namin ng mga nagko-comment sa ating live session ngayon. So, pero professionally speaking, 'di ba? Kung titingnan po natin, ayun yung dahilan, correct? That's why kailangan i-reiterate natin sa mga women entrepreneurs po natin na don't be afraid to do something big. Don't be afraid to take risks. Kahit na hindi tayo sanay, don't be afraid, no? I-go nyo lang po 'yan. No, diyan advantageous kung ang asawa ng isang babae ay may negosyo din, di ba? At least may mapagsasabihan siya, may mapagtatanungan. As long as willing tayong magtanong, di ba? Sa kanila din, no? So, don't be afraid. Kasi marami na pong marami na mga babae ngayon na who are really powerful, who are really successful pagdating sa field ng business. No? All right, so next tayo, sir. Parang hindi rin naman nalalayo ito no, sa sinabi ni Sarah Blake. Ito sabi ni Sarah Blakely, founder of Spanx. Don't be intimidated by what you don't know. That can be your greatest strength and ensure that you do things differently from everyone else. Okay. Most likely, the reason why sinabi niya ito is yung ng overthinking. Okay. No. Syempre people who are afraid to take risks, 'di ba? Mas sila yung merong tendency na na mag-overthink. Ito ay hindi lang po para sa babae, okay? Para sa mga lalaki din or sa mga startup entrepreneurs, no. Meron akong kilala yung kasama ko last week dito, overthinker. Di ba? So kung titingnan po natin, yes, that is true. Don't be intimidated. Kasi sometimes, sir, no, ang intimidation natin when it comes to business, yung nagpapaparalyze sa atin talaga pagdating sa business, it is either too much information, so parang naging over-analysis, analysis paralysis na ang naging sa'yo, or too little information na wala kang confidence to act.
Yung kasing dalawa na yun eh. Kaya nga ang tinuturo ko doon sa mga trainings din natin, di ba? You don't need a lot of information. You have to educate yourself. Pero kapag halimbawa nagbabasa ka ng libro, meron ka nakitang isang bagay doon na talagang striking para sa iyo. Hindi mo sa loob ng isang training, hindi mo naman kailangan lahat 'yun gawin eh. Kailangan mo lang pumili ng isa, dalawa, tatlo and then act out ka kaagad. 'Di ba? 'Yun yung parati kong turo. Bakit? Para na sa ganun hindi tayo hindi tayo masuppress ng too much information or too much knowledge or too little of it. Parang sapat na knowledge, execute. Parang ganun lang yung sinasabi niya dito. Kasi meron din pong someone na maraming alam na hindi gumagawa, walang mangyayari. Diba? Compared to someone na less yung alam, pero gawa ng gawa. Sino sa tingin natin na magkakaroon ng result doon? Yung gawa ng gawa. Because the act of doing in itself ay yan yung education natin. Lalo sa mga nagsisimula ng negosyo, di ba? Lalo kung nasa sales ka na business, di ba? O alam na alam mo yan, di ba? Bira, di ba? Tawag ka na, actually sir, nako, meron isa. Okay. Actually sir, merong study na ginawa diyan ng mga psychologist pagdating sa photography. Gumawa sila ng experiment na kung saan dalawang group of photographers, beginner photographers, ang pinag-eksperimentohan nila. This is all about quality versus quantity. Yung isa, ang naging basis para doon sa isa is pili kayo ng pinakamaganda na picture. Kuha kayo ng isang pinakamagandang picture. The best na merong quality. Okay? Yun yung parang standard or yun yung parang criteria for judging. Best na picture. Yung isa naman ay ang criteria nila is sino ang pinakamaraming makukuhang pictures. Yun yung criteria nila for judging. After noong event, alam mo, they found out na ang merong pinakamagandang picture ay hindi yung team or hindi yung group na ang requirement ay yung pinakamagandang iisang picture. Ang nagkaroon ng mga pinakamagandang result ay yung group na quantity. Picture lang ng picture and then we choose. No? Kasi the more we do something, 'di ba? The more na magi-improve tayo doon. So the same is true yung sa point po dito. Don't be intimidated. Don't be intimidated by what you don't know, no? Basta kahit na hindi mo yan alam, basta do ka lang ng do. No? Kasi minsan yun din, because you don't know a lot, saan ka magre-resort? Creativity. Diba? Dahil wala ka masyadong guidelines na fina-follow. Saan ka magre-resort? Yung idea generation, di ba? Dahil picture ka ng picture. Ito, tingin mo. Mukhang hindi ito maganda. Sige, picture pa. Kasi ang requirement naman, pinakamadami. So the more we do, the more we learn. And the more we do, na less yung alam natin, the more creative we can be. And pagdating sa negosyo, especially when it comes to solving problems in the future, kailangan ng creativity, no? Dahil wala pong kung titingnan natin, wala namang standard pagdating sa business. Na kung paano i-solve ang isang problema, ito yung step by step, wala pong ganun. Wala pang librong ganun, ano? Wala pang, and tingin ko walang librong magiging ganun. Because different problems require different, require different acts na kung paano siyang i-solve. And more importantly, iba-iba yung mga tao na naka-face doon sa, kumbaga parang same problem, different people na magso-solve, different yung magiging solution nila. Tama. Kasi kung may ganung libro, sir, malamang hindi na makakarating sa'yo yon. Yeah, most likely. Pangalawa, napakamahal siguro. And, well, siguro wala talaga. Wala talaga. Hindi talaga siya kayang i-compare. Kasi even the greatest business books ng 1800s or 1990s, some of them ay hindi na applicable ngayon. Because even the business culture, the business environment changed a lot. Nagbago na. At patuloy pang magbabago. Yes. Okay. Siguro sir, last na lang tayo, no? Para at 12:42 na. Hello Sir Eduardo, watching from all the way from USA to si Sir Alfredo. California. 'Yon. Paki-hi sa
Sino ba yung mga NBA players na nasa California? Kings, Sacramento Kings. Ikaw, di ba? Golden State. Lakers, Clippers. Alright. Ayan. Pakihaya ko kay Steph Curry. Pakihaya kay Steph. Kay bro. Golden State po. Golden State. Na number 10. Okay. Sir June, paano naman po yung nasobra ng confidence? Uy, pa-shout out. Sir Blads Agapito. Oy, Sir Blads, Dua Blads. Shout out po sa inyo. Thank you po for watching. May business sila, Sir Blads. Yes, sa travel and tours. Diyan po sa Any Pacific. Robinson yata yung side na yon. Robinson Cabanatuan. Yung papuntang bilihan ng baril doon. Ayun, gawi. Sila sir ang nag-process nung visa application po nila mama sa US. Nung pumunta sila tita sa US noon. Oy. Awa naman ng Diyos na approve ng multiple AB Travel and Tours, AB Travel Tours. Sila yung nag-process and then awa naman ng Diyos ay na-approve ng multiple entry si Father. Nice. So, member na ata natin sila sa Co-op. Hindi pa yata, sir. Hindi. Naisip ko lang para yung logo kasi nila, yung business nila, may ilagay doon sa... Kung nakikita nyo po sa live, may mga logos po dyan sa may left side namin, sa right side ninyo. Ayan, may mga po dyan, logo ng mga kasama natin sa community, ng mga businesses nila, para ma-promote din naman. Okay. Tsaka soon! napakagaling po na na entrepreneur din kasi... yung mga employees nila ay merong all expense paid travel. Pinapasama nila doon sa kanilang mga nice. sa kanilang mga travels kapag maramihan. Pwede ba tayong mag-apply na, para doon lang sa na travel? Kahit po consultant lang na part-time. Basta kasama sa travel. So, ayun po, no? So, thank you Sir Vlads para po sa ninyo. Ayun. Sa support. Tama ka nga, sir. Sacramento Warriors, Clippers, and Lakers ay mga California. Sa California. Alright, thank you, Sir Eduardo. Okay, last na po tayo, no? Para, makakain na kayo ng mabuti. Medyo kumalang isip mura ako. Yung mga asawa natin. Sige po. Alright. Ito, sabi ni Allison Pincus, co-founder ng One Kings Lane, surround yourself with a trusted and loyal team. It makes all the difference. Yes, sir. And hindi lang naman ito para sa hindi lang ito para sa mga babae, no. Ganon din sa mga lalaki. Nakalimutan ko kung sino may sabi. You are the average of the 5 people na parati mong kasama, tama? And especially in business, kailangan po talaga natin ng ng mga trusted and mga loyal team doon, no. Iyan ay it will take time. Madaling sabihin eh. Madaling sabihin. Pero it will take time para gawin siya, no. And ito ay mga important lalo sa mga time na kung saan nag-i-struggle po yung business natin, di ba? We need people na talagang makakasama natin na naniniwala doon sa vision natin and parang who will do something extra, no? Kasi syempre hindi lang naman ang business ay parating puro pera, tama? And ang nakakalungkot minsan, syempre, hindi naman natin maiiwasan yun, no? Kasi syempre, lahat ay merong mga pangangailangan din na financial. Pero when the business is struggling, especially kapag nagdudwindle na, halimbawa, yung funds ng business, then parang, or hindi na ganun siya ka-profitable, then doon mo makikita talaga yung mga tao na magpagkakatiwalaan mo or loyal talaga sa'yo. That's why it is very important. Sabi ko nga, gift yung mga tao na mapagkakatiwalaan mo talaga. No? Minsan parang biyaya na lang talaga sila ng Diyos. Kasi minsan mapapatunayan mo yan kapag dumating na yung challenge. Tama. So, hindi when everything is doing well. Diba? Pero kapag dumating na yung challenge, kapag bumaba na yung sales, so will they do or will they go the extra mile? More than yung, halimbawa, more than the job description na meron sila. Pero dahil nagkikare talaga sila sa community or sa group ninyo, ay talagang ipupush pa rin nila yung, or i-market pa rin nila. More than their, yung tawag doon? Pay grade, sabihin na natin. So, yan po. Very important yan. Kasi, syempre, kapag meron kasing team na ganyan, kahit na ikaw as entrepreneur, kahit na ang hirap-hirap ng sitwasyon, meron kumbaga parang meron kang hope kahit papaano na may pangahawakan. Hindi, parang kahit papaano, ayun, sabi ni Sir, papaano kung nasobrahan yung confidence, well,
good thing, di ba? Pero kapag ang mas important ka sa business, paano yung kapag wala ka ng confidence? Kapag meron kang trusted or loyal na team dyan, kahit papaano, sila yung magiging source mo ng confidence mo. Kasi you know na there are still people who follow you. Yes, tama. Diba? So that is very important pagdating doon sa perspective ng entrepreneur natin or nagninegosyo. So, ayun, hindi ganun siya kadali. Talagang kailangan subukan, kailangan talagang matest yung mga taong nasa paligid mo. Ganun. So, tama yung sinabi ni Sir na hindi mo malalaman kung loyal siya o hindi kapag okay ang lahat. Kapag ang ganda ng takbo ng business natin. So, yun po muna yung ating unang at nagugutom na. So, reminders lang po. Yung mga hindi pa po members ng ating community, mag-message lang po kayo sa page natin, sa FB page po natin. Sa ganun po ay makater po natin yung inyong membership application. Meron po dyan na yung online na po. I-follow nyo lang po yung instruction po dyan. Pero kung gusto nyo rin naman po bumisita sa office, much better po. Pwede po tayo mag-conduct po ng mga presentation or orientation ng pre-membership dito po sa ating office. Located at Mabini Street, Quezon District. Dito sa may dating CLT, second floor ng Husto Building. Alright? So, ayun sir, thank you sa mga experiences. Wala naman po tayong i-share, di ba? Wala naman talaga tayo i-share, di ba? Kung hindi yung mga experiences natin and then yung mga perspective na meron tayo from those experiences. Mahirap namang magsabi ng parang theories, di ba? So, mas maganda yung yung kasanayan and yung history. History talaga natin. So, para po sa mga kababaihan na mga nakikinig, we really appreciate po ang inyong contribution. Napaka-important ng contribution nyo, lalo sa pagpapalago ng isang community or ng isang business. No? Don't underestimate yung kaya nyo pong gawin. No? Kasi don't underestimate yung kaya nyo gawin, and kung may mga business mga leaders or entrepreneurs po na mga babae dito, ako po ang marirecommend ko is si Indra Nui. Okay? I-search na lang po ninyo 'yon. I think makikita niyo naman ninyo sa yung mga yung i-comment natin niya, Indra Nui. Okay? Hindi kahit po i-search lang nila. Indra. Makikita nila. Mukhang nawala na yung video natin. So, sige po. Sabi nila, huwag po natin kakalimutan na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay. God bless. Magandang buhay po.